Magandang araw na naman mga ka-travel buddy. Ngayong araw, mamamasyal na naman tayo. Kasama si Mama, si Papa, si Nanay, si Uncle Edgar. Ito, nandito kami ngayon sa McDo, Silang. At dito, paalis na kami. Kakatapos lang namin kumain ng almusal. So, late ko nang maisip mag-take ng video. At ito ako at si Labs. So, yan lang. Late ko na naisip mag-take ng video nang matapos na kami kumain. Naisip ko nga pala, nagagawa pala ako ng aking mini vlog. Ito si Nanay. At siyempre, nandito kami ngayon. Naghihintay na lang kay Mama dahil na si Mama kararating lang. Si Papa, papasok ng sasakyan. At sasakay na kami sa aming sasakyan. So, babiyahin na kami papuntang Villa Filomena. At dito, tamang video-video lang muna kami at kung ano-ano. So, yan na nga. Sakay na kami, nagde-drive na kami papuntang Villa Filomena. At diyan, maghahanap kami. Kailangan namin makahanap ng mabibilihan ng snacks. Ayan si Love. Tamang drive-drive lang. Galing talaga mag-drive ng aking asawa. Hanggang sa nakarating na kami sa Dali. At dito sa Dali, bibili lang kami ng aming snacks para meron kaming makain sa resort na mga kung ano-ano. So, konti lang naman dahil mga chichirya lang naman ang bibilin namin dito at kung ano-ano. So, bibili lang din kami ng maiinom hanggang sa dumating na kami sa Villa Filomena makalipas ng ilang minutong pagda-drive. Eto na kami, tamang picture, video-video, napakalaki ng Villa Filomena at nakapagbayad na kami dito. Kumuha na kami ng cottage namin at ihatid na kami sa cottage ng aming guide. So, maraming salamat po kuya sa paghatid sa amin. Itong Villa Filomena napakalaki ng lupain at pinili namin pala na cottage yung malapit sa Batis kasi itong Villa Filomena meron siyang poolside and Batis side. So pinili namin yung malapit sa Batis kasi mas gusto namin sa Batis para fresh water. Ayan yung mga cottages nila at napakalaki, napakalayo nung pinaghatiran sa amin ni Kuya. At itong Villa Filomena, meron din ditong mga kung ano-anong hayop, ano-anong ostrich, kabayo at iba-iba pa. Ang entrance fee nga pala dito is 200 pesos lang ang isa. Tapos, ang cottage, ang kinuha namin ay halagang 600 lang dahil hindi naman kami ganun kadami. 6 lang naman kami. So, kaya hindi na namin kailangan ng malaking cottage. At ito na nga, malapit na kami sa Batiside. Ito yung aming cottage. Yan, maraming salamat po sir sa paghatid sa aming cottage. And then pagdating namin sa cottage, nag-decide na kami na ibaba yung mga gamit namin. Then pagbaba ng gamit namin, nag-decide na kami ikutin yung buong resort ng Villa Filomena. At ito kami ngayon sa bridge ng Villa Filomena. Dito, tamang tingin-tingin sa kapaligiran, ikot-ikot, at aakit kami sa bundok. Aakitin namin yung bundok ng Villa Filomena. And after nyan, tamang ikot-ikot lang muna kami dito. Siyempre, etong pag-akyat dito sa bundok ay nakakapagod naman talaga. So, yan, napakaganda at napakalaki ng resort. Yung mga pag-akyat namin sa bundok, meron naman siyang mga hagdan, mga steps, at meron din mga guide na nagbabantay diyan. Kaya nothing to worry. Kailangan lang nating alalanin kung kakayanin ba natin. So, ayan nga, tawa ako ng tawa diyan sa time na yan dahil pagod na pagod ng aking nanay. Diyos ko po, kawawa naman. Ngayon lang umakyat ng bundok. Ayan, so yan, wala pa kami sa kalagitnaan. So, kailangan namin tapusin ang aming expedition para marating namin ang tuktok ng tagumpay. At iyan ako, tamang video-video lang habang tawa ng tawa sa kanila. At yan, ayan, hingal na, nakakailang hakbang pa lang ang aking nanay. Hindi na makaakyat. At ito naman ako, relax lang. At yan, hinihintay na. Nandito na kami sa kalagitnaan. Madali naman umakyat dito dahil meron namang mga hagdan at hawakan at meron din namang pahingahan. Kaya kung mapapagod ay makakapagpahinga. At dito sa tuktok malapit na kami, 'yan. Si Mama, relax na relax lang si Mama. Kayang-kaya, sanay na sanay sa bundok. At siyempre, malapit na kaming makarating sa tuktok. Ayan, nakikita niyo ba 'yang liwanag na 'yan? Diyan kami pupunta. Hanggang sa makarating na kami sa tuktok, bubungad sa'min ang malawak na lupain. Ayan na, sila mama, sila papa, si Uncle Edgar, ako, at si Love. So 'yan, akyat-akyat lang kami hanggang makarating kami sa tuktok ng Villa Filomena. Dito sa tuktok, meron ditong mga ostrich, meron ditong mga kabayo at kung ano pa pang mga tanim, ayan. Hanggang sa nakarating na kami sa tuktok ng Villa Filomena.
Diyan, magtatamang picture-picture lang kami, selfie-selfie at kung ano-ano pa, tingin-tingin sa mga ostrich, sa mga kung ano-ano pa. Medyo inaayos pa kasi nila dito sa taas. So, hindi pa siya fully ayos dahil nag-i-start pa lang siya. Ayan, may ostrich, napakalaki ng ostrich. Tamang picture-picture lang kami sa ostrich kasi syempre bihira nga naman makakita ng ostrich. Meron silang malaking kulungan ng ostrich diyan at marami naman din talagang ostrich. So, medyo inaayos pa nila yung lupain nila dito, nilalagyan pa nila ng mga attractions at kung ano-ano pa, merong mga manok at kung ano-ano. So, diyan may nakita kaming sunflower sunflower na tinanim, pupunta kami diyan mamaya-maya at magpi-picture-picture kami dahil napakaganda nga mag-ikot-ikot. Dito fresh na fresh talaga yung hangin, napakarami ng mga makikitang view, napakaraming tanawin. Dito complete package dito sa Villa Filomena. Bukod sa meron ka ng hiking ng mountain, meron ka pang swimming sa Batis, meron ka pang swimming sa swimming pool, at puwede kang magpahinga dito. Ililibot lang namin, ayan pababa na kami dito sa area na 'to, napakalaki nga naman ng ang layo pa ng aming lalakbayin, ayan laki ng puno ng mangga, at diyan lakad lang kami pababa. So, pupunta kami dito sa nakita namin sa taas kanina na sunflower sunflower at kung ano-ano pang mga bulaklak at titingin-tingin. So, puwede naman tayong mag-picture-picture lang, picture-picture diyan. 'Wag lang natin pipitasin, siyempre pinaghirapan nilang tanimin 'yan. So, dinidesign pa nila 'tong area na 'to, sana pagbalik namin sa susunod kumpleto na 'tong design na 'to. 'Yan, pero medyo maganda na siya dahil meron na siyang mga sunflower at kung ano-anong bulaklak. At ito yung top view, napakaganda nga naman talaga dito, kitang-kita mo yung view ng buong Villa Filomena. Itong Villa Filomena parang isang kasing laki ng isang bundok yung ano niya, resort niya. So yan, ang dami. Meron pang golf car diyan, puwede kang mag-picture diyan kung gusto mo. Meron pang kung ano-ano diyan. Tamang tanaw-tanaw lang kami, tingin-tingin sa paligid. Napakaganda, napakasulit na enjoy. Para sa ₱200, napakasulit, napakasaya, napakaganda ang masasabi ko sa Villa Filomena. So siguro pagdating ng ilang taon pa baka fully fully, ano na 'to, fully ayos na. Kaya so ngayon, at least kahit papaano maganda na talaga siya. So 'yan, mga sunflower at kung ano-anong bulaklak. At dito sa area na 'to pababa na kami, ayan nandito kami ngayon sa hanging bridge. Nakakatuwa yung bridge na 'yan, dahil yung bridge na 'yan talagang gumagalaw. So hindi ka puwedeng malikot-likot diyan baka pulutin ka sa baba. So 'yan, napakaganda, takot na takot nga sila diyan dahil merong mga ano diyan, kung ano, gumagalaw talaga yung mismong bridge at sa baba diyan nandiyan yung Batis. So, napakaganda talaga at ayan, sila slowly walk lang sila dahil nakakatakot nga naman sa Batis. Tapos nandiyan sila mama, sila papa, sila Uncle Edgar, sila Labs, at ayan picture-picture lang kami sandali and lalakad na uli kami. Diyan sa hanging bridge, napakaganda. Tapos mag-iikot pa kami, napakalaki pa nung area ng Villa Filomena kaya malayo-layo pa yung aming iikutin. At dito, 'yan, tamang tingin-tingin lang. Matibay naman yung hanging bridge kaya wala naman dapat ipaglala dahil meron naman siyang mga cable wire, meron naman siyang ano, pero talagang gumagalaw lang siya kaya medyo challenging yung paglalakad natin sa hanging bridge. At 'yan, nakarating na kami sa dulo ng hanging bridge, 'yun. Hinihintay lang kami ni ate, ayan, si nanay, si papa, si mama, sila at ako siyempre. Ayan, napakaganda ng hanging bridge and si mama. At natapos na rin. At yung bata diyan, oo, 'yan. Yung bata na ano diyan, tumakbo lang siya, walang kahirap-hirap. At ito si Love, hirap na't hirap, natatakot siya pero kaya naman daw, ayan. Hanggang sa nakarating na kami dito sa likod na bahagi, dito may mga fish pond dito, may mga koi fish at kung ano-ano pa. Makikita namin meron din ditong mga pang-picture na area, may mga cottages, puwede kang magpahinga. Napakalaki, ang daming mga cottages dito. At ayan, tingin-tingin lang kami ng isda at kung ano-ano. Diyan may mga fish pond, napakalawak ng area. So, pagod ka talaga dito 'pag nilibot mo itong Villa Filomena dahil napakalaki nung area niya. At dito sa area na 'to, meron na naman panibagong swimming pool na ginagawa. So, ginagawa pa siya, hindi pa natatapos. Iyan, yung mga koi fish na alagaan nila yan diyan.
At diyan sa pag-aalaga dito meron din mga koi fish, napakarami ditong mga maalagaan na koi fish. At, pagkatapos niyan umikot na kami dito at ayan kung gusto mo mag-overnight meron sila diyan mga kwarto na puwede pag-stayan at ayan yung mga ano nila, mga tauhan nila diyan, nag-aasikaso sila ng maayos diyan. May mga kainan din dito na restaurant. So, kung wala kayong dalang pagkain, puwede kayong kumain diyan at ito yung kanilang infinity pool. Ayan, dalawang infinity pool nila, isang medyo mababaw at isang malalim. So, para sa bata at para sa matanda. Napakaganda diyan sa infinity pool na yan, napakalaki. Siguro mga 100 meters yan yung haba niyan. Dalawa yan, ayan si Papa. Sa sobrang ganda ng swimming pool, napatalon na agad si Papa. Nag-swimming si Papa, ang galing pa rin lumangoy ni Papa. Ayan, at pa-freestyle pa si Papa. So, meron din silang batis. Meron din silang batis sa isang malalim na napakalaki at isang medyo mababaw para sa mga bata naman. Ayan, diyan sa batis na yan merong slide saka bitin-bitin yan. Ito yung mababaw, yan yung malalim na batis. At diyan naglaro na kami para kami mga bata. Ayan na, bumibitin na si Papa, naalala niya yung pagkabata niya noong 1975. Bumibitin siya dun sa gulong and magpapaano siya. So, batang-bata pa naman si Papa, 71 years old lang yan. Kaya basic na basic lang yan. 70 years old lang yan si Papa. Ayan. Kaya walang kahirap-hirap yung pagbitin niya yon. At syempre susunod naman si Uncle Edgar. Susunod, naalala niya yung pagkabata niya noong 1980 nung bumitin siya sa batis. So dito lang nila nakita yung gulong saka yung ano, lubid. So tuwan-tuwa sila diyan para silang mga bata. Ayun si Uncle Edgar bumitin at bumitaw. Boom! Tapos siyempre ako naman yung susunod, hindi ako magpapatalo sa mga kasama nating bata. Ako naman, yee! Yes! Gano'n na gano'n lang kasimple ang pagbitin. At siyempre diyan, sarap pag-swimming diyan dahil napakalaki. Halos eto nga palang resort na 'to inarkilan namin, napapansin niyo kami lang yung tao diyan. Inarkilan namin 'yan kasi para exclusive tour. So 'yan, at ako naman bibitin lang ako habang nagbi-video, ang lakas ng trip, medyo mahirap pero kakayanin para sa video, kayang-kaya ko 'yan, yeah! Ayun, halos wala naman nakita pero okey lang. At 'yan, medyo may kalaliman nga pala yung tubig diyan, so siguro mga 5 feet 'yan. Pero okey lang, napakasarap, napakalamig ng tubig diyan at uulit si Uncle Edgar. Siyempre bibitin siya, ayun, 'di ba? Napakasaya, para kang bumalik sa pagkabata mo, ayan, 'di ba? Bitin-bitin ka lang diyan, slide-slide, and swimming-swimming. Malamig yung tubig, tamang-tama sa mainit na panahon. At siyempre ta-try uli si Papa, siyempre natuwa si Papa kaya bibitin siya uli. Ayan na si Papa, panoorin natin siya. Papa, ready? 1, 2, 3, go Papa! Kayang-kaya mo yan, ayan. Ayan na po. Ayan na Papa, sige tuloy. At bumitin na nga si Papa at tumalon. Yun, woo! Boom! Plakda. At yan, so tapos namin yan mag-i-slide naman kami. Ayan naman si Uncle Edgar mag-i-slide. So padapa siya nag-slide. Yehey! Ayun, napakagaling ni Uncle Edgar. Parang 20 years old lang at naka-gi-slide ng padapa. Sumunod niyan si Labs. So siyempre gusto niya rin mag-slide kaya pagbigyan natin, ayun, naka-peace sign pa. At diyan, yung babagsakan nga pala diyan medyo may kalaliman yan. At siyempre, ako naman yung susunod. So mag-i-slide din tayo, 'di tayo papatalo sa kanila. So 'yan na, ako naman. So padapa rin ako, kaya ko rin 'yan. Yehey! Let's go! Boom! Ayun, 'di ba ang galing ko? Nakita niyo naman kung paano ako mag-slide. At 'yan, langoy-langoy lang kami, tamang tingin-tingin. At 'yan si Papa, si Papa naman daw mag-i-slide. So 'yan si Papa naman na mag-i-slide. Ayan si Papa. So, kayang-kaya pa 'no, sa 70 years old, walang kahirap-hirap, parang batang naglalaro lang. So enjoy nga pala kami dito sa Villa Filomena. 'Yan, hiner kasi namin 'tong buong resort na 'to, kaya kami lang yung tao. Kaya kung mapapansin niyo, ayan, si Love naman tamang underwater shot lang at kung ano-ano pang magagawa niya.
At yan, napakaganda dito. Pumunta naman kami sa infinity pool nila. Tamang swimming muna kami dito. At dito, naghahanap kami ng barya. Naglalaro-laro kami. Hinahanap namin yung barya. So yan. At nakuha na yung piso. At dito naman sa area na to, yan, napakaganda dito sa kanilang infinity pool. Yung infinity pool nila, galing din doon sa batis yung tubig, kaya napakalamig ng tubig. So, ang saya-saya dito. At yan, papakita ni Papa ang iba't ibang klase ng mga stroke sa paglangoy. Ayan. Una, butterfly. Ayan, kita mo naman kung gaano kagaling si Papa mag-butterfly. Si Papa nga pala dating atleta to sa Dumaguete. Pinanlaban noong 1960 sa palarong pambansa. Nag-champion. Nag-champion yan si Papa. Yan. Yan naman, breaststroke. Kita mo, galing ni Papa. Parang walang kupas. So, ang next naman na swim ni Papa, yan, freestyle. Yan, galing-galing pa rin lumangoy ni Papa. And, ang next na langoy ni Papa after ng freestyle is backstroke naman ngayon si Papa. Yan. So, galing pa rin talaga, walang kupas. Ayan, backstroke naman. So, yun na yung 4 na stroke. Breaststroke, butterfly, freestyle, at backstroke. At yan, nag-decide na nga kami na kumain na, nagutom na kami. So, babalik na kami sa aming cottage. Umahon na kami dito. Babalik na kami sa aming cottage. Kakain muna kami ng mga, konting snacks. Ayan, ganda dito. Ayan, nag-slide muna sila bago kami kumain. Yay! Yun, pakasaya. So, tapos niyan, dito na kami. Ako naman mag-i-slide. Yay! So, 'di ba? Napakasaya. Ganun lang kasimple. Slide lang and then swimming. As pagkatapos niyan, saan na kami napunta diyan? Kakain na yata kami ng tanghalian. So, medyo nagugutom na kami. Tanghalian na, kaya ayun si Uncle Edgar pala 'yun. Kaya kailangan na namin maghanap ng kakain ng tanghalian. Diyan lang kami kakain dahil, si Love nga pala magbibitin pa pala siya. Gusto niya rin daw ma-try. So, sige, go Love. Ayan na. You can do it. So, kayang-kaya niya daw yan. Magbibitin lang siya and bibitaw lang. So, 1, 2, 3, go! Go Love! Ayun, bagsak agad, 'di ba? Napakagaling. Sayad agad ang paa. Kaya, yun. And then, ako naman ang susunod. So, videoan niyo po ako. Let's go! Ayun, ang ganda. Suwabing-suwabe. At, si Papa naman. Yan, kanya-kanya kaming bitin dito. Yan, si Papa naman ang magbibitin uli. So, talagang nakakapagod na naman magbitin-bitin dyan. Tapos, kailangan makabitaw ka ng tama kasi pag di ka makabitaw sa bato ka tatama. Ayan, si Papa na naman. So, kayang-kaya pa. Ayun, ang galing ni Papa. And next, sino ang susunod? Si Uncle Edgar na. Ayun, last na si Uncle Edgar. Uncle Edgar, sige, bitin. Kayang-kaya mo yan. At yan, si Uncle Edgar na naman ang bitin. Oops, muntik pang mahulog. Ayun, galing ni Uncle Edgar. Bugong. At yan, ako naman uli. Dahil natuwa ako, isa pa uli. Ako naman uli ang bibitin. So, ayan. Then, ako na uli. Ready. 1, 2, 3. Let's go! Ayan na, hawak. Ayan na, ako na yung bibitin. 1, 2, 3, go! Yun. Talsik. Oops. Ulog na. At yan, dyan na nga, nag-enjoy naman talaga kami ng sobra, kakabitin at kakaligo dyan sa falls sa Batis na yan. At dyan sa Batis na yan, man-made na nga pala yan dahil meron na mga bato dyan. So, hindi naman siya hindi siya delikado para sa mga tao dahil man-made na siya dahil may bato na siya nagawa. Kaya napakaganda, napakalinaw ng tubig, malamig, presko at meron pang mga puno kaya hindi siya ganun kainit kaya ang sarap maligo diyan dahil tatabunan siya ng mga puno kaya hindi siya direct na naaarawan. Napakaganda at linis. Kita niyo naman yung tubig, green na green.
At yan, diyan sa batis na yan, napakasaya. At umulit nga sila, magbitin-bitin. Siya naman daw uli dahil di daw siya maka-move on dun sa una niyang bitin. Ngayon tatry niya uli. So, ayan na naman, bagsak na naman. At yan, diyan. Katapos niyan si Uncle Edgar na naman uli. Naglaro lang kami ng bitin-bitin dito hanggang mapagod kami. Hanggang maubos ang aming mga lakas. Nakakatuwa naman kasi talagang bumitin-bitin, magsabit-sabit at kung ano-ano. Kaya paulit-ulit lang kami dito. Try and try until mapagod kami hanggang dulo. So yun, try lang kami ng try hanggang maubos ang aming mga lakas. Yun, pangatlong try, bagsak pa rin. Hanggang sa sumurrender na sila, ayaw niya na dahil napapagod na daw siya magbitin. At pagkatapos niya nag-decide na kami kumain ng lunch. Dito meron silang mga kainan dito, may mga ma-order ng pagkain kaya kung wala kayong dalang pagkain, nothing to worry dahil maganda yung kakainan nila dito. At order lang kami ng aming pagkain dito. So yun nga, order lang kami. Ang ganda ng ano nila dito, ng kainan nila, preskong-presko. At kahit basa ka, walang problema dahil may mga upuan naman sila na ratan. So, yan, order kami ng kung ano-ano, pansit, at aming pananghalian. So, maraming salamat. At pagkatapos namin kumain, nag-rent naman kami ngayon ng paddle boat. Ayan, paddle boat. Tamang sagwan-sagwan lang dito, pampatunaw ng kinain. Ayan, sa halagang 200 pesos kada isa, pwede mo na marentahan ng kanilang paddle boat. Nakakatuwa dyan dahil ang pansagwan mo ay kamay yan. Ikot-ikot mo lang yung gulong. Andar-andar, ayan sila, tuwan-tuwa siya. At ita-try ni nanay, ayan si nanay, ita-try niya rin mag-paddle boat. Oops, hindi marunong, bangga agad, boom. Ayan. At dyan, si Papa, ayan si Papa, nag-paddle boat. Oh, para lang silang mga bata na naglalaro. Ganun pala, no? Pagka tumatanda ka, parang bumabalik ka naman sa pagkabata. Nakakatuwa naman pagmasdan kung paano sila maglaro. At yan, si Mama. Hindi na makabalik si Mama kaya sinundo ko na siya. Yan. Ikot, ikot. Yan. So, nakakapagod din naman kasi magsagwan. Dahil iikutin mo lang, iikutin yung paddle boat. Nakakatuwa naman maglaro-laro dyan na paddle boat na yan. Tapos, yun sa, yan, video-video lang kami dito, picture-picture. Ayan, sagwan habang nagsasagwan ng paddle boat. Kaya tawa kami ng tawa dyan sa paddle boat na yan. Yan, si Mama. Paano sumakay ng paddle boat? Makalipas ng ilang minuto namin pag-paddle boat, napagod na kami, nag-decide na kaming umuwi. Kaya hanggang dito na lamang ang aming video. Paalam!